Nagtry nga pala akong gumawa nitong puto flan. At sa unang try ko nga ng paggawa nito, akalain nyo yon, hindi ako pumalpak at nagawa ko to ng tama. So, paano nga ba ito gawin? At ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? First step, sa isang maliit na bowl, paghihiwalayin natin yung isang perasong egg white sa egg yolk. I-transfer naman natin ngayon yung isang egg yolk sa isang malaking lalagyan. At yung egg white naman ay iset aside muna dahil magagamit din natin yon mamaya. Sunod na rin pala tayong mag-a-add ng 3 perasong egg yolk. Bale, 4 na perasong egg yolk yung gagamitin natin dito. Haluin lang natin ito ng dahan-dahan. At sunod naman tayong maglalagay ng 1/2 cup evaporated milk. Susundan niya ng 1/2 cup of condensed milk. At para naman mawala yung lansa ng egg yolk, maglalagay lang tayo ng 1 teaspoon vanilla. At para naman tumingkad yung kulay ng ating flan, maglagay lang din tayo ng kunting yellow food color. Optional lamang po ito, pwede po kayong maglagay at pwede rin namang hindi. At sunod na rin pala natin itong hahaluin ulit ng dahan-dahan. Pagkatapos naman natin itong mahalo, sunod naman natin itong sasalain ng 2 beses gamit ang strainer. Gagawin naman natin itong step na to para pumasala yung mga hindi natunaw na ingredients na ginamit natin. At pagkatapos naman natin itong salain, sunod naman nating i-ready yung mga puto molder na gagamitin natin. Speaking nga po ng puto molder, ang size ng puto molder na ginamit ko ay medium size lamang. Pahitan lang din pala natin ito ng kunting mantika. Huwag nyo lang din masyadong pakarami ng mantika para po hindi magmukhang scramble egg yung ating flan. At gamit naman ang 1 tablespoon, ito naman yung gagamitin nating pangsukat ng flan mixture at sunod na rin nating lalagyan yung ating puto molder. Pagkatapos nga, ilagay na rin natin ito sa ating preheated steamer. At i-steam lang natin ito for 10 minutes. After 10 minutes nga, palamigin lang natin ito ng kunti. Sunod naman natin gagawin yung para sa puto. Gagamit lang tayo dito ng 1 cup of all-purpose flour or harina, 2 teaspoon baking powder, kunting asin at sunod naman natin itong sasalain gamit ang strainer. Sunod naman tayong maglalagay ng 1/2 cup ng puting asukal, 1 cup of any brand ng evaporated milk, ilagay na rin natin yung 1 egg white na tinabi natin kanina, and last, gagamit lang tayo dito ng 2 tablespoon of cooking oil. Sunod naman natin itong hahaluin hanggang sa mag-well combine lahat ng ingredients. Ganitong consistency naman yung kailangan natin para sa ating puto. Huwag din pala natin itong masyadong i-overmix. At ayan, sunod na rin tayong magsasalin dito sa ating puto molder na may flan. Huwag nyo na rin pong masyadong pakapuno dahil aalsa pa ito. At pagkatapos naman nating magsalin, takpan at i-steam ulit natin ito for 10 minutes. And after 10 minutes nga, ayan na nga po yung ating puto flan. At bago nga po natin ito i-unmold or tanggalin sa puto molder, make sure na palamigin muna natin ito. Sundin nyo lang din yung mga procedures and ingredients na ginawa at ginamit ko. At promise ko sa inyo na hindi kayo papalpak sa paggawa ng puto flan.